Muslim personnel na ibahin sana yung kaldero, yung paglutuan ng address ko po ito sa lahat. Para yung kaldero pinaglutuan na ng baboy, hindi magamit sa paglutuan pag may Muslim na kakain ho. Handa, ganun. Madalas po hindi na tinatanong ho sa akin. Basta na lang po. Hinahanda na lang. Ito po yung sa experience ko sa opisina ko po. Opo. Hindi ba po nasabi sa inyo na may baboy? Madalas po pag nagluto, walang pasintabi. Parang ganun po. Nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon, ganun? Opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, ilag na po silang lahat. At Paano pong ilag? Ilag na parang Parang- umiiwas sa inyo, ganun? O pinagtatawanan kayo, ganun? Ano po ba yung form ng discrimination? ilag po na masamang tingin dahil Muslim po ako. Pero nasa Taguig po kayo, hindi ba po? Opo, Your Honor. Siyempre, siya yung may knowledge, ground knowledge doon sa nangyayari sa presinto. Baka pwede lang malaman kung ano ba talaga yung istorya. Yung istorya lang, paano ba? Paano ba siya nakakain? Nakakain ba siya ng baboy? O ganun lang, yun, hanggang doon lang. Yes, Honorable Chairman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As conferred to me by Mr. Aguel, he will be sharing his observations in his post in Taguig. So, with regard to the cases, Your Honor, I beg your Oh yes, wag indulgence. lang umabot doon. Yes, Your Honor. Ano lang, kung ano lang yung observation niya sa presinto. Yun Yes, Your Honor, I will assist him accordingly, Your lang. Okay, salamat po. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Your Honor. Tsaka kay Your Honor, Senator Wendin. Assalamualaikum. Isasalaysay ko lang po yung experience ko sa opisina namin. Lang po. Pasensya na po sa boses ko dahil masakit pa po yung ng sugat ko po. Paano po ba ang pinag-umpisahan hindi po ba kayo, di ba sabi po kanina ni Sir, meron talaga kayong food allowance? Ano po ba, paano po ba? Nag-contribute na lang po ba kayo ng pera? Ganon, nag-ambag-ambag, tapos may mamamalengke. Paano po ba ang nangyari? Your Honor, yung sa amin po, pagtanghali, libre po yun. Bigay ng chief namin. Halimbawa sa amin sa chief cash. Libre po yun. Tapos mayroong mamamalingki na yung kusinero din, gano'n. O kaya kusinera. Ibig niyo pong sabihin, yung inyo pong pagkain sa presinto, sagot na po nung chief of police nyo, Yung ano po, yung chief lang ng opisina namin. ng opisina po ninyo. Yes po, Your Okay, Honor. opo. Bali, sa inyo pong lahat yon libre na. Opo, sa opisina naman, tanghali po yun. Opo, opo. Opo, pangkalahatan na po yun. Tuwing tanghali. Yes po, Your Honor. Opo. Okay. Ano po ang nangyari? Tinatanong po ba kayo kung anong gusto nyong pagkain o basta na lang po ihahanda? Ganon. Madalas po hindi na tinatanong ho sa akin. Basta na lang po. Hinahanda na lang. Ito po yung sa experience ko sa opisina ko po. Opo. Hindi ba po nasabi sa inyo na may baboy? Madalas po pag nagluto, walang pasintabi. Parang ganun po. Nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon? Ganon? Opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, ilag na po silang lahat. At Paano pong ilag? Ilag na parang Parang- umiiwas sa inyo, gano'n? O pinagtatawanan kayo, gano'n? Ano po ba yung form ng discrimination? ilag po na masamang tingin dahil Muslim po ako. Pero nasa Taguig po kayo, hindi ba po? Opo, Your Honor. Nasa Taguig. Wala po ba kayo sa Muslim area? Actually, Your Honor,
ako nakatira ko sa loob mismo ng Cambagong Diwa. More than 13 years na po. May quarters po ako doon. Kasama ko po pamilya ko, Your Honor. Sa loob ng camp. Cambagong Diwa po. Doon po kayo nakatira sa loob Opo, ng sa camp? quarters po, more than 30 years, more than More than 13 years na po. 13 years. Opo, yun. So okay naman po kayo sa buong populasyon ng mga pulis. Opo, yung quarters po noon, may ano ko palang experience ko ni minsan hindi po ako napaway o kahit sa salita wala din po. Doon lang po sa presinto nyo. Sa presinto lang po na... Tungkol sa pagkain. Opo, opo. Ano po, inaasar ba kayo na, makain kang baboy, gano'n, gano'n? Minsan po ganun po. Hindi niyo po sinabi sa opisyal ninyo na may problema sa pagkain. Actually po Your Honor, hindi na po ako minsan nakapagsabi sa halimbawa sa COP namin dahil kung okay naman po nakausap ko yung mismong tao, okay na ho sa akin yun. Kinausap niyo po yung tao na wag na kayong pakainin ng baboy. Nakakain po ba kayo? Opo, yung siya mismo po ang nagsabi sa akin po. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses? Isang beses po. Isang beses. Ano pong sinabi niyo nung nakakain kayo? Bali po, sinabi po niya kasi sa akin yan nung almost 3 hours na after na napakain sa akin. Tahimik lang po ako. Paano niya po sinabi na may baboy, gano'n? Opo, na sinabi po. Sinadya niya, gano'n? Basta, Your Honor, lumapit lang po siya na sinabi niya lang po na napakain na po. Okay. Baboy, Your Honor. Sige po, wag na po natin palawakin pa. Kasi pupunta na po tayo sa kaso niyan. Ang akin lang pong sana sinabi niyo una na wag na kayong pakainin ng... Sinabi niyo ba? Opo, Your Honor. Sige po, maraming salamat. Kasama din po natin, Senator Win, ang Chief of Police ng Taguig, Colonel Baisa. Opo, sir, pwede po kayong maupo? Sir, magandang tanghali po. Hindi naman po kami magtatanong ng tungkol sa kaso dahil ayaw po namin panghawakan yan. Gusto lamang po namin malaman kung ano po ba yung pinatutupad po ninyo dahil sa loob po ng Taguig, nandiyan po ang Muslim area. Opo, at syempre, kung meron pong una dapat na sensitibo dito, ay yung lugar nyo po, di ba po? Dahil nandun ang mga Muslim. Kumbaga, kung taga Quiapo naman po yung nandito, sasabihin ko din po sa kanya, siguro naman, kailangan mas sensitibo tayo dahil nandyan din po ang Muslim era sa Quiapo. Pero nandyan po sa Taguig, sir, ano po ang mga bilin po ninyo sa ating mga police officers dyan? First po, good afternoon po, Honorable Chair, at saka po kay Senator Win at sa ating pong mga kasama dito. Actually po, nung siya po ay hindi pa na-aresto, siya po ang Salaang Police. Siya po ay may direct channel sa akin at nakikipag-usap. Alam po niya yan. Lahat po ng tao po sa aking presinto, mga Muslim, Kristiyano, Iglesia, o kahit ano pong sekta ay nakakapasok po sa aking opisina para dumiretsa kung may problema. Ngayon po, alam po din ni Master Aguel na in kaso pong meron siyang mga proyekto at sasabihin nakakadiretso po sa atin. Hindi po totoong, hindi po siya nakakapagsabi kung may problema po siya. Your Honor. Nabanggit po niya sa inyo na may problema sa pagkain. Wala ho siyang nababanggit sa akin, sir. Kasi meron naman ho kaming grievance committee na which hindi ho namin na-activate for the reason na pag nasa akin na po ang kaso, nare-resolve naman po. Kaya hindi po na-activate po yung aming grievance committee. Opo. Maraming salamat po, Colonel Baisa. Opo. Sir, may tanongin lang po ako sa ating Human Rights Affairs ng Philippine National Police. Sir, pwede po ba yan na magkaroon ng internal
sa PNP na pagpatungkol dyan sa pagkain, pag yung mga asaran-asaran na ganyan, meron na kayong, pwede lang ninyong kasuhan ng administratibo, gano'n? Pwede po bang gano'n yan? Hindi lang naman po sa Muslim, pati po sa mga Sabadista o sa ibang religion din na hindi kumakain ng anuman. Baka pwedeng magkaroon na lang po kayo ng ano dyan, ng internal na lang na ano nyo sa PNP. Kasi asaran parang palagay ko asaran Assalamualaikum, to the Honorable Chair and to our Senator Gatchalian. First of all, sir, I subscribe with dun sa intention po ninyo. And alam naman po natin we have the supreme law of the land, which is the Constitution. It is embodied there. So, I think, although it's not specified in our internal rules and regulations, it is somewhat may mga specific provisions naman po doon na pwede itong i-carry. Yung mga ganyang asaran-asaran, sir. Anyway, sir, I have taken note of this, and being balik Islam myself, tinake-note ko na po, sir, i-incorporate na namin pati sa education and reminder sa ating mga kapulisan na talagang I myself accept it na talagang kulang pa, sir, ang acceptance in my 30 years in the police service. I do hope that I can be of share na maiayos po lahat at maiwasan na po yung mga ganito in the near future. Thank you, Mr. Chief. Maraming salamat po, brother Muslim. Allahu Akbar. Alam niyo po, ako po ay may komento lang talaga dyan Nung araw, nung ako po ay nasa preaching ano pa ng Islam, lagi po kaming pumupunta sa mga presinto, nag-preach kami about Muslim traditions and teachings. Meron po ba ngayon, hanggang ngayon, ganyan? Umiikot pa rin po ba yung mga preachers? Yes, Your Honor. When it comes to our Muslim brothers, sir, we have Salaam Police in almost all units except sa police. There are small police stations na hindi kaya pong mag-provide, sir, ng Salaam Police. But to the next higher level, meron po tayo. Down to the provincial level and district level here in CRPO po. Opo. Ibig ko po sabihin, yung mga dati po kasi meron kaming MOA na sa PNP tsaka sa aming Islamic Center nun na twice a week pumupunta kami sa PNP. Sir, meron po kayong gustong sabihin? Your Honor, Chair. Actually po, ito din po ang may pagmamalaki namin po sa Taguig na ang amin pong chairman ng strategic management is Muslim din po, sir. Nagngangalang si Sir Jajuri H. Arasan. Ngayon po, meron po kaming tinatawag na swim, sir. Every week po, iniipon po yung mga, kung halimbawa po ang inyong sekta ay Katoliko or born again, sila po ay kinakausap. Ngayon po, kung ang inyo po ay sekta ay Muslim, ang nakikipag-usap po ay mga imam. Ginagawa po namin yan on a regular basis, sir. Opo, salamat po. Pero ibig ko pong sabihin, sir, dati in general, kahit po dati sa PMA, sir, nakarating kami doon. Oo, talagang para lang ma-share namin doon sa mga kadete kung ano yung Islamic teaching. Baka sa PNP din po siguro, kailangan na rin po yan siguro. Sige po, sir. Opo, sir. Sa PNP po ay meron kaming tinatawag na chaplain service. Hindi lang po mga Catholic priest yung mga na-lateral entry doon as officers. Nasabay na rin po na-lateral yung mga imam. Sa katunayan po, meron kami isang officer dito, si Colonel Ismael. Isa po siyang imam at nasa chaplain service din. At sila po yung nagpapalawig, nagbibisit sa mga station para i-address din po yung mga sensitivity issues at preaching po ng Islam religion sa mga Muslim brothers. Yun, sir, maganda po yun.
Siguro sir, makiko-coordinate ka na rin lang sa mga Islamic preachers natin. Paikutin na lang nyo sila sa mga pulis para education lang eh. Tama naman yung sinabi kanina ni Director Julius, education talaga. Kasi talagang kung hindi natin 'to maresolba, eh, ang hirap nitong ano. Kasi yung usapin na ito masyadong sensitibo. Masyadong sensitibo 'to. Kaya kailangan po natin pag-usapan talaga at gawan natin ng hakbang. Lalo ngayon, Senator Win, ang dami pa natin na inabsorb na mga combatant, ano? Na from the Muslim MILF, kinuha natin. So dapat talaga education, no? Para yun, paano yun? Paano yung training nun? Saan kakain? Kakainin nun. May problema na naman. Sana ayusin po natin. Ayusin po natin ng ano. Last question na po. Okay na. Baka may gustong idagdag si brother? Wala na? Kayo? May gusto kayong idagdag? Okay, Your Honor. Opo. Sige po. Opo. Sana po magkaroon na ng ano, yung ano po, sana sa kusina, lalo na pag may mga Muslim personnel na ibahin sana yung kaldero, yung paglutuan ng address ko po ito sa lahat. Para yung kaldero pinaglutuan na ng baboy, hindi magamit sa paglutuan pag may Muslim na kakain ho. At saka yung dapat halal kung may Muslim na, at saka Your Honor, yung ano po, yung halal management ng bawat opisina para may patupad to, para ho laging sama-sama, walang walang sasamang loob, lahat ay pantay-pantay para ikakabuti po ng lahat, walang away, walang ano po, irespeto po ang anumang reliyon ng isang tao, huwag i-discriminate, yung mga ganun po, Your Honor. Maraming salamat, brother. Noted yan. Yan eh, binanggit na rin naman nila Sir kanina. Salamat, kapatid. Huling ano na po ito, huling topic sa iyo, ma'am. Na ano na natin, babalikan na lang po natin, sir, yung mga statement ninyo. Anong oras na? Ma'am, sa inyo na lang po ito. Ito po yung nabanggit natin na malaking issue rin ito nung nagkaroon ng hostage taking kay Senator De Lima. Na yung mga pulis pa doon, hindi natin matanggal sa isip ko na yung Muslim, no? Yun, medyo na ano ako doon eh. Ngayon po ba, ano po ba yung investigasyon nyo bilang sa human rights? Dahil lang sinasabi, pinakain sila ng baboy. Yun daw ang naging mitya kung bakit sila nagwala. Ano po ba ang katotohanan talaga dito? Magandang hapon po, Your Honors. Patungkol po dyan, nagkaroon po ng investigation ng aming investigation team nung ito po ay lumabas. However, it was categorically denied by the PNP, CIDG, na isa po sa mga rason kung kaya't nagkaroon ng pangyayaring ganoon ay dahil napakain daw po sila ng pork. However, nonetheless po, with regards po sa pagpapakain po ng pork, ang Commission on Human Rights po, isa po sa ina-advocate po namin, sir, if I may, yung, of course, utmost respect sa right of religion, and that would include hindi lang po sa mga kapatid nating Muslim, I myself is one, kung hindi may mga ibang relihiyon po, we have the Seventh-day Adventist na bawal din po kumain, and ito po ay ina-advocate namin. Allow me, sir, kukunin ko na po itong magandang pagkakataon na ito po ay isang uri ng violation ng fundamental right, no? Right to religion, practice of religion, human right po ito. Therefore, sir, lulundog ako ng kaunti doon sa halal kanina na issue, even sa ating mga detainees. Kung may ganito pong pagkakataon po,
bukas po ang aming tanggapan sa Commission ng Human Rights para tumanggap ng complaint. At ito po ay aming masusing iimbestigahan at magkakaroon po ng tamang resolusyon as to whether nagkaroon nga ba ng violation. Going back po sa naging kaso kay Senator De Lima, wala pong ang naging finding po is because there was a vehement denial and there was no substantial evidence as to the allegations. Hindi po siya as a matter of hindi siya napatunayan as a matter of fact because yun nga po nagkulang po ng substantial support doon po sa statement. Nonetheless, sir, pinopromote po namin sa lahat po ng mga detention facilities sa ating lahat ng mga PDLs and any institutions ang pagrespeto po ng relihiyon ng bawat isa at for the Muslims and other religions na yun po ay irespeto na sana po ay maging akop yung dietary na pinapakain sa kanila, sir. Your Honor, Senator. Salamat. Maraming salamat po, ma'am. Siguro, ma'am, siyempre, ano naman yan eh. Naglalagay lang nung halal. Hindi na natin alam kung sino yung tunay talaga. Kaya, hinihingi po namin ng permiso po ninyo na maayos itong pag-amenda. Hindi lamang pong pagsang-ayon sa inyong hinihingi ang pag-amyenda, kung hindi, kami rin po ang nangailangan ng suporta ninyo upang masusugan yung batas. Nagbigay ng, minsan yung ating mga consumer ay nalilito. Para mailatag natin yung ating mandato ng maayos, kailangan din po namin ang inyong tulong. Specifically po doon sa sinabi ninyong walang nanghuhuli ng peke. Isa po yon sa mga gusto namin hilingin para magkaroon ng karampatang aksyon doon sa mga manufacturers or producers ng pagkain at non-food certified products. Marami po tayong nakikita sa pamilihan na produkto dadala ng halal logo pero sa kalaunan po natuklasan na hindi pala purely halal yung products na nakalagay na halal. Isa pong puntos, Mr. Chairman, yung hindi ninyo nabanggit, hindi lamang pong pagkain ang sinisertipika na halal. Pati yung mga non-food products like cosmetics yung ginagamit natin po. May mga halal products. Actually, hindi lang ngayong panahon. Even before, NCMF has been in existence for 13 years already. Dati po, OMA. Yung pong tatak ng OMA, Office on Muslim Affairs, na matagal nang wala, 13 years na, may mga produkto pa rin po nagdadala ng halal certification na ang daladala niya ay OMA. Sa makatwid, pinoproduce po ito sa kung saan-saan at wala pong basehan kung paano sila makasecure ng halal certification. Yun po ang kailangan namin ng tulong ng Senado, ng Kongreso, para magkaroon po ng malinaw na pamantayan yung atin mga kababayan. It is for the benefit of the consumptions of both domestic and international. Maraming salamat po. Salamat po, Commissioner. Ngayon, gusto ko lamang pong tanungin, noong pong March 8, 2023, kayo po ay laman ng page ng lahat ng mga kamusliman, pati po dahil po doon sa inyong statement na yung pong CDO Chicken Franks, Holiday Chicken Hotdog, CDO Ulam Burger, CDO Crispy Burger, at CDO Chicken Flakes na may tatak na halal ay hindi po tunay na halal. Ano po ba ang ano po nito? Ano po bang nangyari? Pwede po bang ilahad niyo po sa amin? Opo, maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang nangyari po noong panahon na yon ay sumulat sa ating tanggapan sa Central Office ng NCMF, yung South Luzon NCMF, sa pamumuno po ng ating butihing director nandito. Dahil po sa kanilang MOA, Memorandum of Agreement with the DOST ng regional office po nila.
So lumabas po sa kanilang pagsusuri based doon sa exam na isinagawa sa 51 products ng isang company ay nagkaroon po ng contamination ng porcine. Noong sumulat po sila sa atin upang aksyonan at upang magkaroon pang panibagong test, sa halip na maghiling po tayo ng panibagong test dahil wala naman silang doubt doon sa kanilang pagsusuri, ay nagpahayag lamang po tayo ng impormasyon ng advisory sa atin mga mahal na consumers upang maiwasan nila ang pagkonsumo ng produktong may halal na tatak ngunit natagpuan at nasuri ng ating DOST ng contaminated. Opo, ibig niyo pong sabihin, Commissioner, nagkausap na po ba kayo ng CDO at napatunayan po ba nila na halal talaga yung kanilang produkto? Bago po kami nagkausap, nagpahayag din po sila ng advisory na sa social media. Opo, sinabi nga po nila na halal daw yung kanilang mga produkto. Opo. Tapos March 14, nag-usap na daw kayo? Nag-usap po kami dahil nagpahayag po tayo ng pangalawang advisory sapagkat paano po sila nagkaroon ng pagpapatuwid na halal yung produkto nila? Wala pa naman silang ginawang pagsusuri after doon lumabas ng result ng examine ng DOST. So hindi po natin ito kayang ipaliwanag sa atin mga kababayan bakit naging halal yung kanilang produkto samantala wala pa silang ginawang pagsusuri after doon sa lumabas na resulta. With due respect po sa CDO, mabuti naman po yung aming pakikipag-usap at nagpapaliwanag. Ang sinasabi namin dito is hindi po ito para sa amin, hindi po ito para sa isang tao, kung hindi para po sa konsumpsyon, sa kapakanan ng atin mga mamamayang kumukonsumo sa produkto ninyo. Ibig niyo pong sabihin, magmula po noon March hanggang ngayong oras na to, wala pa po silang ginawa na pagpapatest sa inyo o sa DTI? Sa inyo po ba? Wala pa? Sa amin, wala pa pong nakarating na resulta ng panibagong Sa inyo test. po. Opo. Sa DTI po. Same, Mr. Chair. Wala din po. Same. Okay. Pwede po magtanong sa kaibigan natin sa CDO. Sir, saan po kayo nagpa-certify ng inyong halal? Unang magandang umaga, Honorable Chair and Honorable Senator Gatchalian. Nung pong mga pangyayaring yun, nung March, nung early March, kaya naman po kami nag-issue ng public statement nung March 9 dahil hindi po kami sigurado dun sa source nung unang information na kumalat sa social media, sa Facebook. Kaya ang usual reaction po namin pag ganon, pag may lumabas na any adverse or negative information about the company, pinaninindigan po namin yung buong paniniwala naming tama habang nag-iimbestiga kami, gumagawa kami ng sariling investigasyon. At sa mga sumunod na araw, nung March 10, nag-release ang NCMF ng public advisory, tapos na-formalize po yun nung March 13, nakatanggap po kami ng sulat. Nung March 14, nag-release din po kami ng statement na nagsabing nakikipag-ugnayan po kami sa NCMF. At nung mga sumunod pang mga araw at linggo, all the way, halos araw-araw po yun na Mr. Chair, March 15, 17, March 21. March 22, nagpatawag po ng meeting ang DTI. Kasama po ang NCMF, ang DOST, kasama po kami. At nagkaroon po ng mga dialogo at mga kasunduan kung ano ang gagawin. Kaya nung pong April 5 ang naging final outcome, April 5 is less than 1 month, mga 3 weeks after nung unang insidente. Naglabas na po kami ng pangalawang advisory namin asking our Muslim consumers to refrain from consuming yung mga produkto namin na may halal logo. Yun pong 5 nabanggit na produkto. At that was April 5. At nung April 7 po, based on our records, NCMF acknowledged our company statement nung April 7.
Kaya magmula po noon, ang mga hakbang na ginawa namin, tinigil na muna namin ang paggamit ng halal logo dun sa packaging, sa label ng mga nabanggit na produkto. Hanggang ngayon po, yun po ang ginagawa namin. Nag-aantay po kami ng advisory from the DTI at sa NCMF kung ano yung susunod naming mga hakbang na gagawin. Pero hanggat hindi pa po tiyak, tinigil po muna namin ang paggamit ng halal logo. Even po, with all due respect, even po in our very firm belief, hindi po haram ang aming mga produkto. Yan po ay halal certified for the past 22 years ng isang certifying body, yung Ulama Conference of the Philippines. We have we are engaging with 3 different certifying agencies. Yun pong isa, yung Ulama Conference of the Philippines, na ang alam po namin, yun pong founder niya, yung si Dr. Anwar Limbona, isa po sa mga nagtatag or officers po siya nung nabanggit ni Dr. Mando na Office of Muslim Affairs nung araw na siyang naging NCMF nung 2010, I believe. Maputol ko lang po kayo, Sige po. kaibigan. Opo, ibig niyo pong sabihin, yung una po ninyong logo ng halal, galing po ito sa aming minamahal na ulama conference. Sila po ang nag-certify. That's correct po. Okay. Bali ganito ang nangyari. Kasi sa batas po, dalawa lang ang pwedeng DTI o NCMF. Tama po ba? Ang mag-accredit po ng certifier. Oo. Yung sinasabi ni Sir Jerome Ong po, ang nagbigay sa kanila ng certification ay yung Ulama Conference of the Philippines. Ito pong Ulama Conference of the Philippines ay hindi accredited. Apo, yun po ang ibig kong Yes, sabihin, Commissioner. Apo. Opo, para lang po kasi siyempre po mga kapatid, siyempre kailangan natin proteksyonan yung ating mga Muslim brothers and sisters tayo. Pero may isang banda na kailangan din naman bilang kami ay mga mambabatas din, tingnan din natin yung kapakanan din naman ng ating mga nagninegosyo. Kasi sila, hindi din naman nila talaga alam. Parang ganun po ba ang sinasabi ninyo? Kayo po ba ay na-confuse na ganun? Kayo napunta sa, gusto po namin ipaalam sa inyo, sir, mahal namin ang mga ulama. Yan ay aming mga holy man. Opo. Pero siyempre, dito po sa usapin na to, kailangan nating paghiwalayin ang state and religion. Opo, ito po ngayon, usapin ito ng state. So, gusto po namin malinawan po ninyo na ang dalawa lang na pwede ay DTI at NCMF. So, ngayon po, sir, walang power ang ulama na sila po ay mag-certify. At bilang sa inyo pong pagpapahayag kanina, hindi nyo, tinanggal nyo na po. Tinanggal nyo muna. Yeah. Wala na po yung halal muna sa ngayon. Opo, Mr. Chair, tinanggal na po muna namin yung halal logo doon po sa mga produktong nabanggit. At kayo po ay naninindigan na wala po kayong halong pork sa inyong produkto. Ako po ay naninindigan 101% that we do not use any pork ingredient, any pork material, or any pork derivative in any of our beef and chicken products na amin pong pinacertify as halal. Opo. Okay At po. yan po, ang nagpapatunay po niyan, hindi po kami. Bukod po, kung meron pong NCMF at DTI na siyang accrediting body, accrediting authority nitong mga certifying body nabanggit, yun pong presence ng pork dun sa mga produkto namin, third party pa ho ang nagtetest nun. Ang testing agency pong aming ginagamit yun pong SGS, yun pong globally recognized na testing agency. At ang nangyari po, sagutin ko po muna yung unang tanong ninyo kung bakit yung aming
certifying body hindi accredited ng NCMF, una po, hindi po namin alam na kailangang certified sila ng NCMF. With all due respect, hindi po namin alam until nangyari yung issue na to. And then, nung tinignan po namin yung ibang mga certifying body natin, because we use 3 certifying bodies. Yung UCOP, yung Ulama Conference, yung PRIME. Yung PRIME naman is another certifying agency. Bakit siya, ba't may iba pa kaming ginagamit? Kasi siya naman ang recognized sa Middle East. Siya po ang accredited naman nung ESMA, Emirates Standards Authority something. And then yung number 3, yung IDCP. So yun pong Ulama Council, Ulama Conference at saka yung IDCP, napag-alaman po namin na hindi sila accredited ng NCMF, pero yung PRIME accredited po. So kaya ganun ho muna kahit po, pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na nililinaw pa namin hanggang ngayon, to play it safe and out of our utmost respect for our Muslim brothers, our Muslim consumers, tinigil na po muna namin ang paggamit ng halal logo. Kaya sa totoo lang po, hindi ko po ine-expect na kami maanyayahan ninyo. Pero sa kabila nun, kami very thankful and appreciative na mabigyan ninyo ng pagkakataon na madinig yung aming panig dito sa pangyayaring ito. So yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Question lang to DTI. Itong Ulama Conference of the Philippines, that certified? Hindi po certified ng Department Yung of Trade. Prime, Prime is certified. yung IDCP. IDCP hindi po certified. But Prime We only is have certified. dalawang po, Your Honor, yung Mr. Chair, yung certified under DTI, yung Prime, which is acknowledged and operating in United Arab Emirates, and the other one is yung Korean standard that will also apply to us. How about sa NCMF? The Prime is accredited? Yes po, Yung accredited. IDCP? Hindi po. Yung Ulama? Hindi po. Okay. Kasi I'm trying to see if there are conflicts or similarities. No? So, kasi that's what we're trying to avoid. Certified dito, but certified dun sa isa, hindi certified dun sa isa. In the same manner and vice versa, certified dito and then hindi certified dun sa isa. And that's what the chairman is driving at earlier. We don't want a scenario wherein there's confusion. No? And because if the scenario is it's certified in one body, but it's not certified in another body, and then something happens, who's accountable? So that's what we're trying to avoid. No? Thank you, Mr. Salamat po, Senator Win. Ma'am, ano po kayo? Yeah, meron lang po akong gustong ipaliwanag, Mr. Chair and Honorable Senator Gatchalian. Regarding po doon sa accreditation, which are mandates, clearly, we accept mandates of the National Commission on Muslim Filipinos and the Department of Trade and Industry. It is while it is their mandate, it is voluntary at the end or on the part of the halal certifying bodies. There is no sanction, there is no regulation as whether or not kung hindi ako accredited ng DTI or NCMF that